Last year, nung una po kaming pumunta sa property na ito ay wala po itong right of way. Kapag walang legal access ang isang property ay napakalaki pong problema. At ang case ng property na ito ay hindi po isolated case. Napakarami ng ganitong kaso dito sa Pilipinas, lalo na sa mga agricultural land. Noong unang panahon po kasi ay wala namang problema kung walang legal right of way dahil magkakakilala naman ang mga tao. Pero habang tumatagal ay nababago na po ang sitwasyon dahil marami sa mga lupa ay ibinebenta na sa ibang tao, nagkakaroon na rin ng mga bakod at mga harang, at diyan na po nagsisimula ang malaking problema, lalo na kung mag-start ka na mag-develop ng iyong property dahil papaano kung papasok na yung mga truck na magdadala ng mga construction materials, o kaya ay papaano naman kung in case of emergency wala ka pong dadaanan. At ganito mismo ang naging concern ng client namin na may-ari ng property na ito. So, papaano nga ba namin sinolve ang right of way problem? Una ay nag-investigate muna po kami. Tiningnan namin kung ano yung best option pagdating sa right of way. So, tiningnan namin kung sino-sino ang mga may-ari ng lupa. Nagtanong-tanong kami sa mga bahay na nandito at sa barangay, at pumunta rin kami sa assessor's office para tingnan kung sino nga ba yung may-ari ng mga lupa. Ang problema pagdating po sa assessor's office ay hindi po kami mabigyan ng kumpletong information dahil sa data privacy law. Kaya ang ginawa po namin ay nagsubmit kami ng formal letter sa assessor's office to indicate kung ano nga ba yung reason kung bakit kailangan naming malaman kung sino-sino nga bang may-ari sa nakapalibot na property. Ang problema is hanggang names lang po ang nakuha namin at hindi namin nakuha yung numbers and address ng mga owners ng nakapalibot na property. Gumamit din tayo ng social media para i-trace nga kung nasaan ang mga may-ari na ito. Unfortunately, some of the owners hindi talaga namin makita kung nasaan. At meron din naman kaming nakita na andito din lang sa Puerto Princesa. Yung iba naman nasa abroad. So after gathering all the information, ang ginawa namin ay tiningnan namin kung ano yung best na possible na solution based din doon sa mga nag-gather namin na information. So bali ganito ang sitwasyon. Ito ang lote ng aming kliyente. Third lot ito from the main road. This is the second lot na dadaanan papunta sa third lot. At iba rin ang owner ng property along the main road. Nung na-identify na namin kung sino-sino nga ba ang mga tao na dapat naming lapitan, ay ang ginawa namin is nag-isip muna kami ng strategy dahil hindi naman pwede na basta-basta mo lang sila lapitan at humingi ng right of way. Dapat win-win solution. Ang madalas ang mga property owners ayaw nila na mabawasan ang lote nila, ayaw nilang mabawasan ang property nila. Kaya marami din na ayaw talagang magbigay ng right of way. Nabanggit ko kanina na ang property na ito is third lot. So bali yung second lot ay wala ring access road. Kaya una kinausap ko muna yung owner ng second lot at para makapag-isip kami kung ano yung best na possible na pwede namin i-offer sa owner ng property along the main road. The strategy is lot swapping. Yung right of way na ibibigay ng first owner ay papalitan ng mas malaking lote ni second owner. Ang offer naman ng owner ng third lot ay siya na ang magde-develop ng kalsada, which is eto na yon. Humingi din tayo ng tulong sa geodetic engineer para ma-project kung saan nga ba possible na dumaan at para magkaroon tayo ng survey plan at ma-visualize ng mga property owners kung ano nga ba magiging itsura ng lote nila kapag nagkaroon ng kalsada at pagka nagkaroon ng right of way. At after pong nagkasundo ang lahat ng property owners ay gumawa po kami or nagdraft kami ng right of way agreement para documented po ang lahat. Hindi po naging madali ang journey namin sa pag-aayos ng right of way na ito. It took us 1 year. At dahil nga hindi mo basta-basta mapapapayag ang mga property owners dahil big decision po ang pagbibigay ng lupa para sa isang right of way, ay kailangan mo ng patience and understanding. So kailangan mong maintindihan yung mga property owners kung saan po sila nanggagaling. Pero after 1 year, tingnan nyo po ito, may kalsada na. Ang isa pa sa ginagawa namin ngayon is tinatapos namin lahat ng paperworks. So ayan, sana po ay meron kayong natutunan sa video na ito. Again, this is Broker Nelson of Homes Realty at see you po sa next na video.